Isang magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa isang pribileyo muli na pinagkatiwala niya sa atin na tayo ay makasambang sa ating Diyos sa kabila ng ang maraming simbahan ay sarado at talagang nakamimiss talaga yung corporate worship. Pero salamat sa Diyos dahil dito sa multimedia ito na ginagamit natin, ito'y kalooban ng Diyos tayo makakasambang muli sa ating Diyos. Samahan niyo po akong sumamba sa Diyos pamagitan ng isang awit, then magbubulay tayo ng salita ng Diyos. Awit po tayo sa Panginoon. Sa'yo lamang nararapat, ikaw lamang.
ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Ikaw lamang ang aking ibigin, lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan ng sandali, nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin ka Napakasarap pong sumamba sa Diyos at sa tunay na pagsamba. Ang inaasahan po sa atin lahat ng ating Diyos na may likha ng langit at lupa. Purihin ang ating Diyos sa umagang ito. Salamat po sa kagalakan na tayo makasasamba sa ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos. Sa kabila ng sitwasyon ng bawat sa atin, tayo po ay nananatili sa quarantine. Kahit ito po ay modified, general, lahat po yan ay quarantine. Ang ibig lang sabihin, nandiyan pa rin ang virus. Pero salamat sa Diyos. Patuloy niya tayong sinasamahan na kahit saan lugar tayo naroon, ang totoo, mayroon pa rin banta ng virus, pero ang mahalaga, buhay po tayong lahat. At nakasasamba at patuloy na makasasamba sa ating Diyos. Diyos na buhay, Diyos na mapagkalinga, mapag-ingat at mapagpala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa ating Diyos. Ngayon po tayo magsisimula. Ang ating pagbubulayan sa umagang ito ay nakasulat po sa aklat ng Joshua o Josue, sa pangkat na isa o sa chapter 1, magmula po sa verse 1 hanggang 6. Babasahin ko lamang po ang isang talata sa verse 3. Ang sabi po ng talata, I promise you what I promised Moses, wherever whatever you set foot, I will be on land I have given you. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa wika pong Banyaga, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong nararating. Salamat po sa Diyos. Mula po sa mga talatang ito, ang ating topic o ang ating tema, Unchanged Promise of God. Ang hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Ang talatang ito ay pangako po ng Diyos na ibinigay kay Moises at isinali ng Diyos kay Joshua. At kung pag-aaralan po ang kasaysayan ito, mula po doon sa mga unang talata, makikita po natin yung ipinakita po ng Diyos. At napakahalaga po nito, babasahin ko po sa inyo sa aking Biblia, sa NIV, ang sabi dito, After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' head, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to Israelite. Ito po yung isang napakagandang pangako at sinabi po ng Diyos, na biyaya ng Diyos. Hindi lamang po kay Joshua nagsimula ito. Pansinin niyo po, kung pag-aaralan po ang pangako ng Diyos, nagsimula po ito kay Abraham. Inilabas ng Diyos si Abraham. Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 12, hanggang sumusunod,
nabuo po ang lahi ni Jacob, ang 12 tribes. At sila ay nakarating sa kaharian ni Pharaoh. At doon, dumami po sila ng dumami sa panahon pong iyon ni Benjamin. At doon po, naging lahi po ni Moises, naging alipin. Pero nilabas sila ng Diyos sa lahi po, sa paghahari ni Pharaoh. Hanggang sa dumating po yung ibinigay na pangako ng Diyos talaga, ibibigay sa kanila ang lupang pangako. Hanggang sa panahon ni Moises, ginabay ng Diyos si Moises hanggang sa patuloy na paggagabay. Dumating po na si Moises ay mamatay na. At tinawag ng Diyos si Joshua, na ang sabi po ng Diyos, kung ano yung ipinagkatiwala ko kay Moises, yung ipinangako ko kay Moises, yun din ang gagawin ko sa iyo. Napakaganda po makita natin na ang pangako ng Diyos hindi nagbabago. From the time of Abraham up to present, God's promise is unchanged up to present. Kaya napakaganda po nang mamatay si Moises, ang pumalit na leader ng bansang Israel ay si Joshua. At sa ating pong tema, titignan po natin yung pasimula ng mensahe ng Diyos kay Joshua at i-apply po natin sa buhay natin. Ulitin ko po, God's promise start from Abraham up to present, up to future. Pag pinag-aralan po, salamat, nakakapag-aral po ang marami ng End of the World. Kami pinag-aaral sa pangunguna po ng Bishop Reynaldo Domingo. At kung pag-aaralan po, matagal ko na po napag-aralan itong end time. Pero makagandahan po kay Bishop Reynaldo Domingo, very detailed ang kanyang pagtalakay. Pero kagandahan makita natin doon, hanggang sa millennial reign, nandun pa rin ang Israelite. At kung pag-aaralan, ito po yung pangako ng Diyos na hindi nagbabago. From Abraham at to present at to future. At ayon po sa ating tema, titignan po natin mula sa 6 na talata, ang walang pagbabagong pangako ng Diyos. Kay Moises, kay Joshua, hanggang sa atin ngayon. At pag-uusapan natin, paano magaganap ito ngayon sa ating kapanahunan? Simple lang po ang pag-usapan natin. 3 bagay lamang po at sisikapin ko pong mabilis. At makita natin yung kung paano matutupad yung pangako ng Diyos. Sa panahon pa ni Abraham hanggang sa ating kapanahunan. Ang una po, para tayo ay matutun lahat. Alam niyo po, hindi madali ito, pero natutuwa ako sa Diyos, tinuturuan niya ako talaga. Nakikinig po ako sa ibang mga mensahero, nagbubukas po ako ng YouTube, nagbubukas po ako ng aking libro, pero masarap, meron po mga aral na personal na ibibigay sa akin ng Diyos, hindi galing sa libro, pero from meditation of His Word, meron po talagang wisdom. Ang una pong pag-usapan natin, mula po dun sa tema natin, unchanged promise of God. Una po, para makita natin maging totoo to. Anong gagawin natin lahat? Una po, know God's character. Alamin po natin ang karakter ng Diyos. Tinutukoy po dito sa 6 na talata. Hindi buong chapter po ito, hindi po buong aklat ni Joshua. Mula pa lang dito sa 6 na mga talatang ito, titignan po natin yung mga aral na itinuturo po nito. Ang sabi po ng verse 3 and 4, o sa verse 3 lang, I promise Moses, wherever you set foot, you will be on land I have given you. So sinabing ito ng Diyos kay Joshua, kung ano yung pangako ng Diyos kay Moises, ganoon din ang pangako sa kanya. At dito natin makikita ang karakter ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi po nagbago. Yung agenda ng Diyos kay Moises,
at kay Joshua. Ano po yung karakter ng Diyos? Una po, God does not lie. Ang Diyos po ay hindi nagsusinungaling. Kung paano po iningatan ng Diyos, sinamahan, sinustentuhan ng Diyos si Moises, ganun din po ang pwedeng maranasan ni Joshua. Pansin niyo po yung mga talata, ayon po sa Book of Numbers in the times of Moses. Numbers 23, verse 19. Ang sabi po ng talata, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Napakaganda ho ng talata. Ang number po is in the times of Moses. Ang Book of Numbers. Ang Diyos ay hindi sinungaling. God does not lie. Doesn't change His mind. Kung babasahin po natin sa English. At napakaganda po. Imagine po natin. Kung babasahin po natin ang kasaysayan ng bansang Israel. Up to present, marami na tayong kasaysayan sa mundo na hindi nagsinungaling ang Diyos sa bansang Israel. Sa bawat taong nagtitiwala sa Kanya. Meron bang mababasa dito sa Biblia na ang Diyos ay nagsinungaling? Wala ho tayong mababasa. O anumang uri ng kasaysayan ng Biblia. O pangyayari sa buhay ng tao. O sa lahat ng kanyang tagubilin. Sa lahat ng tao. Ang masakit nga nito, pero salamat. Hindi ko man naisulat, pero alam natin, ang sabi ng Biblia, ang puso ng tao ay lubos na mandaraya. Pero isang katotohanan, ang pinakikita lang dito ng Biblia, ang Diyos ay di nagsinungaling tulad ng tao. Aminin man natin lahat ng tao, may pagkakataon, di man niya sinasadya nakapagsisinungaling. Minsan, sa panahon ng kagipitan, nakapagsisinungaling ang tao. Pero ang Diyos, ang sabi po ng talata, ano man sabihin niya, kanyang gagawin. Ibig sabihin, ang santa pagka nagsalita ng isang salita na binitawan niya, at hindi niya nagawa, nagsinungaling na siya. At yun pong isang katotohanan, sabi niya, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Wala pa hong pangako na binitawan ng Diyos na hindi niya tinupad. Sa kabuuan po ng kasulatan ng Biblia o ng banal na kasulatan. Kaya isang maganda na makikita natin, ito isang katangian na karakter ng Diyos. Hindi siya sinungaling. Siguro madaling intindihin po yan. Pero ito isang maganda pa makita natin. God is love. Hindi lamang siya sinungaling, siya pa yung Diyos na umiibig sa atin. Ang sabi po sa 2 Chronicle, sa chapter 5 verse 13, hindi ko na po isinulat yung buo, yung ano lang po. 2 Chronicle 5:13 sa C. Purihin si Yahweh ang kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. At ang templo, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. Ito po yun sa panahon ni King Solomon. Pansinin niyo po, bago po si King Solomon, si Moises muna, si Joshua muna, at ilan po mga kaharian at mga judge ang nagdaan. Pero hanggang sa panahon po ni King Solomon, after na matapos na yung templo na itinayo sa panahon ni King Solomon, ang sabi dito ni King Solomon, purihin si Yahweh ang kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat. Ibig sabihin, napakaganda. Faithful love of God sa lahat ng sa kanyang mga tao. Tayo po'y kabilang na nagpapasakop sa Diyos. Patutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At naniniwala po ko, iyan ang isang karakter ng Diyos na hindi kayang pasabalian ng isang sino man tao. Ang sabi po dyan sa Jeremiah,
Imagine niyo po, malaki po ang mga gap nito. From King Solomon to Jeremiah. 400 years ang difference. Purihin si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa kanyang kabutihang pag-ibig na tunay, laging tapat kailanman, at ibinabalik ko ang kayamanan ng bayan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Pansinin niyo, napakasarap, no? From Abraham, from Moses to Joshua, to King Solomon, to Jeremiah, pinakikita po yung katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa bawat isa sa atin. Sabi po ng Diyos, akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang katapatan, sabihin po natin, yung tapat na pag-ibig ng Diyos sa lahat ng nakakonek sa Diyos, sa lahat na nagsasabing siya sa Diyos, mararanasan tiyak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. And that's the character of God. Napakasarap isipin. Yan ay sinabi po ng Diyos kay Moises, sinabi ng Diyos kay Joshua, kay King Solomon, at naniniwala ako sinabi rin ng Diyos kay David yan, sinabi rin ng Diyos kay Solomon, kay Jeremiah, hanggang sa ngayon, nananatiling pinakikita, pinadarama ng Diyos ang kanyang tapat na pag-ibig sa bawat sa atin. Kaya kabisado natin yung John 3:16 eh. For God so loved the world, kasama ang lahat ng tao. Sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Kaya napakasarap. Isa po yan sa katangian ng karakter ng Diyos. Hindi lamang po siya sinungaling, tapat siya sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At ang isang katangian pa na makita natin, God is faithfulness. Hindi lamang po sa pag-ibig, sa lahat ng kanyang binibitawang salita. Sa lahat ng binibitawang pangako ng Diyos. Siya ay tapat. Hindi talaga siya nagbabago. Punta ulit tayo kay Moises. Ang sabi sa Deuteronomy, chapter 7, sa verse 9. Kaya't pakatandaan ninyo, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang tuntunin. Ipadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang ika-1,000 lahi. 10 generation ang binabanggit dito. Isang henerasyon. Pero kagandahan dito, ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang ika-1,000 lahi, from Abraham hanggang kay King Solomon. Naramdaman ng mga tao na sumusunod sa Diyos yung kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. At nakatutuwa na maramdaman natin at makita natin, ito yung karakter ng Diyos na ipinaunawa sa atin lahat. Ang sabi po sa Psalms 145 verse 13, ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako. Pagkat ang Diyos ay tapat at ang Kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Napakasarap imaginin po ang mga talatang ito. Hindi lamang po siya hindi nagsisinungaling, siya'y tapat magmahal, tapat din siya sa kanyang mga pangako sa buhay ng mga tao nakakonek sa Kanya, sa ating Diyos. Kaya ito po yung isang katotohanan na karakter ng Diyos. Ibig po sabihin, God's promise is provision, protection, guidance, or salvation from God. And that's the character of God. Pagka ikaw ay sinustentuhan ng Diyos, iningatan ng Diyos at ginabay. At yan ang naranasan ni Moises, naranasan ni Abraham, ng lahi ni Jacob, yung 12 lahi, o anak ni Jacob, ang 12 tribes, hanggang sa kay Moises, hanggang kay
kay Moises, kay Joshua, hanggang kay David, hanggang kay Solomon, hanggang sa panahon po ngayon, ipinakikita sa pangako ng Diyos ang pagliligtas. And that's the character of God na makikita natin. Napakasarap naman. Wala naman tayong ginagawa, pero pinapahayag ng Diyos ang kanyang karakter sa bawat tao. Paano niya ipinahayag? Balik natin yung John 3:16. Ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos mula sa lupa hanggang sa inaharap. Ang inaharap sa piling ng Diyos. Mag-isip po tayong lahat. Sino man nakakarinig, nakakaunawa, ito yung karakter ng Diyos. Yung kanyang pangako na pagliligtas. Ang pagliligtas niya, He will provide everything. He will protect us and He will guide us to experience God's salvation from this land to heaven. At isang maganda ang tandaan po natin. God promise is value for life. Lagi yun natin tandaan. God's promise is valuable treasure for life. Ang pangako po ng Diyos ay isang mahalagang kayamanan sa buhay. Yan po isang magandang makita po natin. Ikalawa po, di naman po natin kailangan habaan. At sana nakatulong po. God's character, 3 bagay lang po ang pinakita ko. Malaki pa, marami pa. Pero ito po yung mahalagang karakter ng Diyos. Di siya nagsisinungaling, tapat ang kanyang pag-ibig, tapat siya sa kanyang pangako para maranasan natin ang kanyang lubos sa pagliligtas. Dito pa lang sa lupa, mararanasan natin. Kahit mayroon pong COVID-19, kaya tayong iligtas ng Diyos. Sa kanyang paraan, hindi sa ating paraan. Maraming paraan ng tao, lahat hindi nagpapatunay na ligtas. But God provision, God protection, God guidance, we will experience God's salvation. Lagi ko natin tanda, lagi ko pong babanggitin ito. God promise is valuable treasure for life. Ikalawang bagay po na pag-usapan po natin. Notice condition to God's promise. Ang una po yung sinulat ko dito ay note pero pinag-aaralan ko yung word. Pero ganito ko na lang po ipaliliwanag. Condition to God's promise. Bigyan pansin ang katayuan ng pangako ng Diyos upang matamo natin ang pangako. Nandiyan yung pangako eh. Ano ang sabi po ng Biblia sa verse 6? Diyan po sa Joshua chapter 1 sa verse 6. Be strong in courage, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestor. I will give them. Napakaganda ho ng pinakita. Sa pangako ng Diyos, nagbigay ng Diyos ng kalagayan para matatanggap. Anong kailangan makita sa tao na binigyan ng pangako? Para makatanggap ng pangako. Sabi ng Diyos, be strong. Be courage. Ayan po, magandang makita po natin. Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. O, balik ulit tayong pangako ng Diyos. Ang unang pinangakuan ng Diyos. Si Abraham. Up to presence ni Joshua, pinaalala ng Diyos, hanggang sa atin. And this is a promise from generation to generation, nagsimula kay Abraham up to presence. Ano ba ibig sabihin ng be strong and courage? Ang pag sinabi pong be strong, physically strong, physically fitted. Leader ka eh. Meron bang leader? Pansinin niyo yung presidente natin. Laging binabantayan ng kanyang presidential guard kasama ang medical team. Baka weak, baka may sakit. Kasi sa kultura at sa pamantayang batas ng bansa, pag may sakit ang presidente, papalitan ng healthy. At kung pag-aaralan niyo po natin, nang matanda na
ang maraming leader ng Panginoon, pinapalitan sila. Kaya ang sabi ng Biblia, be strong, a physical strong, physically fitted. At dapat ang isang lingkod ng Diyos, hindi pinababayaan ang kanyang physical need, kalakasan. Hindi dapat tutulog-tulog, higa-higa, paasa-asa. Kailangan tulungan natin ang sarili natin. Pangalawa, be courageous. Yung courageous po, ang pinag-usapan dito, yung pagiging matatag. Matatag, spiritual, emotion. Alam nyo, maraming mananampalataya, maraming naglilingkod. Pagdating sa emotion, bumabaksak. Marahil ang problema talaga, pag bumaksak ang spiritual, baksak ang emotion. At yan isang mahalaga. Ito yung katangian na pinakikita ng Biblia to experience God's promises ng buhay ng bawat sa atin. Ang kasunod niya, binanggit dito, papansin niya yung talata, basahin ko po ha. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestor, and I would give them. Ibig sabihin po dito, be careful to instruction as a leader. Kailangan natin matutunan natin yung instruction ng Diyos. At ang Diyos ay nagbigay po. God gave us help to do the task that He gave to us. Nagbigay po ng task ang Diyos. Nagbigay din siya ng paraan para magagawa ang task na yon o gawaing pinagkatiwalaan ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung katapatan ng Diyos eh. Binigyan ka ng trabaho, bibigyan ka niya ng instruction. Pag binigyan ka ng instruction, bibigyan ka niya ng pangangailangan mo para masunod ang instruction. Bibigyan ka niya ng katatagan. Bibigyan ka niya ng lahat-lahat. Pansinin niyo po yung binigay ng Diyos kay Joshua. Bagamat ito, hindi naman nabanggit kay Moises, pero kung pag-aaralan po yan, itinuro ng Diyos kay Moises, pag binasa niyo po yung Book of Deuteronomy, kasama ang kanyang pamilya. Ang sabi po sa Joshua chapter 1, verse 8, this book of instruction, continually meditate it day and night, so you will be sure to obey everything is written in it. Only then you will prosper and succeed in. Ako po ang New Living Translation. Sabi ho, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pag bulay-bulayan mo yon araw at gabi, matutupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon magiging sagana ka at magtatagumpay ang iyong buhay. Kaya napakaganda na makita po natin ito. Yung binigay na pangako ng Diyos, gusto ng Diyos maranasan natin. Pero nasa atin para mangyari sa buhay natin ang pangako ng Diyos. Nung binigyan nga ng Diyos ang tinapayang ng mana hindi naman basta kakainin lang, lulutuin pa eh. Ganon din po yung pangako ng Diyos. Hindi basta dumating yan. Ibig sabihin, pag dumating ang pangako ng Diyos, ihanda natin yung ating katawan. Physically. Ihanda natin lahat. Paano natin maintindihan yung pangako ng Diyos? Kaya dito makikita natin, kailangan talaga natin unawain. Kailangan natin po talaga bilang magkakapatid. Tignan natin, bigyan natin ng pansin ang pangako ng Diyos. Hindi basta ganun lang. Kaya nga po ang sabi dun sa Joshua chapter 1 verse 7, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Sa instruction ng Diyos, huwag tayong susuway. Ang sikreto po dyan, ito po yung warning ng Diyos. Ang sikreto po dyan, ang involved po dyan, yung ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan yung buhay natin talaga nakakonect sa Diyos. Mahirap matupad ng Diyos sa buhay natin kung hindi tayo nakakonect sa Diyos. Nasabi po ng Diyos sa Psalms 37 verse 5,
Sabi po dito commit everything you do. The Lord. Sabi niya, commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Ipagkatiwala natin ang lahat ng gagawin natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya at tutulungan niya tayo. Kasi ang maraming tao, kahit leader pa ng simbahan, nagsisikap gawin sa sarili niya. Alam natin, limitado tayo. Pero ang Diyos ay hindi po. Lahat pwede sa Diyos. At yan po isang maganda. Natitignan natin sa pangako ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Chronicle chapter 20 sa verse 20. Ito po kay Jehoshaphat. Ang sabi po ng Diyos kay Jehoshaphat, listen to me, Judah, and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Ang sabi po ng Biblia, pag sinabi po dito sa word na talatang ito sa Wikang Banyaga, na sinabi ng Diyos kay Jehoshaphat, sinabi ng Diyos kay Jehoshaphat, sinabi naman ni Jehoshaphat kaya ng Judah at Jerusalem, ang sabi, listen to me. The word listen po ay action word. Pagkatapos mo marinig, gagawin mo. Maraming tao, nalaman, narinig, nakaupo lang. Action word po yung salitang listen. Sabi po ng Biblia, have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Sinulat ko po sa Tagalog para basahin ko po. Sabi po dito, bago sila umalis, sinabi ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh. Magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Alam niyo, ang maraming tao nakikinig, pero hindi lahat pinaniniwalaan. Namimili lang ng kanyang pinaniniwalaan. Kaya bilang isang taong nananampalataya sa Diyos, involved ang pananampalataya mo, pananampalataya ko, ng bawat isa sa atin, manampalataya tayo, totoo yung pangako ng Diyos. Totoong mangako sa Diyos. Mangako ang Diyos ay totoo. Tutuparin niya ito. Manampalataya lang tayo sa pangako ng Diyos. At naniniwala po ako, mararanasan natin ang totoong tagumpay. Ito ang problema ng tao namimili ng pakikinggan. Lahat po ng pastor, lingkod ng Diyos. Pero maraming Kristiyano namimili ng pakikinggan. Bagay, talagang ganun daw talaga. Pero tandaan po natin, sabi po ng Biblia, magtiwala kayo sa Diyos ninyo si Yahweh. Magiging matatag kayo. Matatag pa lang, wala pang tagumpay. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta. Magtatagumpay kayo. I-relay ng Diyos yung kanyang system, mga paraan, sa mga lingkod ng Diyos upang maunawaan ang Biblia at ituturo sa kanyang mga lingkod. Ang sabi po sa Acts, sa aklat ng Acts chapter 20 verse 21. Punta tayo sa bagong tipan. Na ibig sabihin, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito ng Biblia, I have declared to both Jews and Greek that they must turn to God and repent. Have faith in the Lord Jesus. Ito po yung kondisyon ng Diyos sa kanyang pangako. Sa bawat isa. Ang kondisyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Have faith in God. And we will experience God's promises. Lagi natin tandaan. Paano mararanasan ang pangako ng Diyos kung hindi ka magtitiwala? Pansinin niyo po sa ating kalagayan ngayon. Napakaraming pangako ng ating presidente. Marami ginagawang katatawanan ng presidente. Pero halos mamatay na ang presidente.
nakikinig lang pero walang pananampalataya. Maging sa ating mga mayor. Ang mga mayor natin nag-iisip kung paano tayo tulungan. Kaya palang maniniwala pagka nandiyan na. Hindi po ganun ang pananampalataya. Hindi po ganun ang pag-asa. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung faith and hope. Pag nanampalataya ka, asang tema ng maraming mga tao. Nagsasabing sila sa Diyos, pero hindi nananampalataya hanggat hindi dumarating yung inaasahan nila. Sabi po ng Biblia, ang pag-asa ay hindi pa nakikita. Ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita. At ang pananampalataya doon sa mga bagay na hinihintay. Ang sabi po ng 11:1. Kaya bilang isang tao nagsasabing ako'y sa Diyos, ang kondisyon po ng Diyos to experience His promises. And His promises, ang sabi po, katulad ng nabuo ko pong quotation ito, God's promises is a valuable treasure for life. Ang pangako ng Diyos, kayamanan sa buhay, natutugon sa kailangan natin lahat. Tignan po natin ang kondisyon ng Diyos. Tatanggap ka ba ng pangako sa Diyos kung wala kang pananampalataya? We need have faith in God from our heart, not from our mind. Kaya nga sinabi ng Biblia, love your God with all your heart, with your soul, mind, and strength. Kapahayagan po ng pananampalataya. Yan, napakaganda po. Makita po natin. Ito po yung pangako ng Diyos, di nagbabago. At tinignan po natin yung karakter ng Diyos. At tinignan po natin ang kondisyon ng Diyos. Simple lang. Wala tayong gagawin. Manampalataya ka lang sa pangako ng Diyos darating. Mangako ang Diyos at nananatili. Ang kanyang pangako hindi nagbabago. At tutuparin ng Diyos. Just one thing we need to do. Faith in Him. And we will experience His promises. Ang pangatlo po, know God promises. Kanina, notice. Ngayon, know God promises. Unawain natin kung ano yung pangako ng Diyos. Sabi po dito sa talata, sa verse 5, no one will be able to stand again as you long as live, or I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Napakaganda ng pangako dito ng Diyos. Kung paano ko sinamahan si Moises, ganun din kita sasamahan. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ito po yung promise, dapat alamin natin ito. Alam na maraming taong nagbabasa ng Biblia, hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan ng Diyos. Iyan ay pangako ng Diyos doon sa ang buhay niya nakarugtong sa Diyos. 100%. Hindi 50% lang ang buhay mo nakarugtong sa Diyos. Paano natin mararanasan yung binanggit dito ng Biblia? Sabi ng Biblia, sa wika natin, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Nakasulat po yan sa Hebreo 13:6. O kiniklaim ito ng maraming tao. Ang tanong, nanampalataya ka sa Diyos? 100% ba ang buhay mo nakarugtong sa Diyos? Paano natin maikiklaim? Sa panahon ng COVID-19, paano natin mararanasan yung sinabi ng Diyos? Di ka magagapi habang ikaw nabubuhay ng anuman sakit. Sasamahan ka niya, papatnubayan ka niya. Kung paano kung hindi iniwan si Moises, hindi ka rin iiwan ni pababayaan. Si Moises po namatay sa kasaysayan po ng Biblia. Kung pag-aaralan po, titignan. Yung damit niya, hindi na luma. Yung sandals niya. Ang karamdaman lang ni Moises,
nanlabo ang mata. Namatay siya sa katandaan. Ang totoo, kinuwalan talaga siya ng Diyos. At ang involved po dito, sa pinag-usapan natin, alamin po natin ng Diyos. Ang involved po dito, pagsunod sa Diyos. Obedience to God. Pansinin niyo po natin why God guide Moises? Bakit ginabayan ng Diyos si Moises? Dahil si Moises po ay sumunod sa Diyos. Moises obey God. What matters most? Kahit ano, sinunod ni Moises. Nung sinabi ng Diyos, umakyat ka sa bundok. Umakyat sa bundok, nakipag-usap sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng 40 days. Pag pinag-aralan po natin, 80 days fasting si Moises. Hindi nagreklamo. Kaya nga sabi ni Joshua, dito po sa chapter 22, verse 5. Basahin ko po. But very careful to keep the commandment and the law of Moses, the servants of the Lord gave you, to love your God, to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, to keep His command, to hold fast to Him, and serve Him with all your heart and with all your soul. Nanampalataya ka, pero tumayo ka lang. How can we experience God's promises? Ang sabi po ni Joshua, binigyan din ito ni Joshua. But very careful to keep the commandment of the law of Moses, the servant of the Lord gave to you, to love the Lord your God, to walk in obedience to Him. Hindi po pwedeng nananampalataya lang. Dapat may pagsunod ayon sa tuntunin ng Diyos. Kaya nga sabi doon, yung utos ng Diyos, matutupad lang natin ayon sa Joshua 1:8. Pagbulay-bulayan, hindi lang binabasa. Para natin ang utos ng Diyos, para magawa natin. Sabi, wala namang makakasunod sa 10 utos O sabihin natin, hindi na pang 10 utos. Kaya hindi nasusunod, hindi nagbubulay. At yung connection sa Diyos, very limited. Pansinin niyo, maraming tao, nagsisimba. Tanong mo, ano yung meaning ng worship? Sasabihin sa'yo, ano ba definition? Ano ba kahulugan ng worship? Nananalangin naman ako Nagbibigay naman ako Pero tandaan po natin, ayon po dito kay Joshua 22 verse 5. Very careful to keep the commandment, the law of Moses, the servants of the Lord, gave you. Love the Lord your God. Walk in obedience to Him. Ibig sabihin sa pamumuhay natin, sumusunod tayo sa Diyos. At ang pagsunod, kasama ang paglilingkod. And serve Him with all your heart and with your soul. Kaya napakahalaga bilang lingkod ng Diyos, ang pangako ng Diyos hindi nagbabago. Pero itong kailangan natin, makita ng Diyos sa buhay natin. At ang katangian ito, hindi na pinag-uusapan ng kaligtasan. Sa Diyos ka na Ngayon, kung sa Diyos na tayo lahat bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, dapat everyday life nakikita yung pananampalataya natin. Yung everyday life nakikita sa atin yung pagsunod sa Diyos. Yung everyday life nakikita yung paglilingkod sa Diyos. Ang sabi sa Joshua 24 verse 24, and the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey Him. Pansinin niyo po sa verse 22 ng Joshua verse 5, sinabi ng Diyos sa bansang Israel. At sumagot ang bansang Israel sa chapter 24, sa verse 24. And the people said to Joshua, we will serve the Lord God and obey Him. At ito ang hinihintay ng Diyos, to experience His God promises.
Ang maraming Kristiyano, kabisado ang Jeremiah 29:11, kamustahin ang pananampalataya, kamustahin ang pagsunod sa Diyos, kamustahin ang paglilingkod sa Diyos. Para makita natin yung plan ng God at yung plan mo, magkukonek. At yan po nakakalungkot. At nangyari kay Moises, yung plan ng Diyos, ito yung plan ni Moises, nagtugma. Kaya nakalaya ang bansang Israel at naging matagumpay. Ganon din sa buhay natin sa ngayon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, sa unang Juan, chapter 2, verse 5, ngunit ang tumutupad ang salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, malalaman natin tayo talagang nasa Kanya. Maganda, intindihin po natin itong talatang ito. Sa unang Juan, chapter 2, sa verse 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas. Sa ganito, nalalaman natin tayo talagang nasa Diyos. Ang tumutupad ng salita ng Diyos, naglilingkod sa Diyos. Sa wikang Banyaga, but those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Kaya sa umagang ito, makita po natin, ito po yun to experience God's promises at hindi talaga nagbabago ang pangako ng Diyos. Isang talata po ang babasahin ko na lamang po na makita po natin tungkol sa pangako ng Diyos. Sa ikalawang Pedro, i-check ko po kung tama ito. Ang kasulat sa akin, unang Pedro, pero alam ko po, ikalawang Pedro ito. Mahirap magsalita dito dahil ito. 2 Peter, chapter 1, verse 4. Tama po, 2 Peter po yan, chapter 1, verse 4. Ganito po ang sabi ng Biblia. Because of His glory and excellence, He has given us a great and precious promises. Sa kanyang kaluwalhatian, pag sinabi pong excellent, pinakamaganda at pinakamahusay na binigay sa atin. Ang dakila, pag sinabing precious, hindi lang basa sa sariwa, kundi talagang pangako ng Diyos. These are the promise that enable you to share His divine nature. Ibig sabihin, ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang divine nature. Ano yung divine nature ng God? He is a creator. He is a holy. He is a love God. And that's the nature of God. That because hindi naman tayo God, ang pangako ng Diyos ibinigay sa atin. Bakit? To escape the word corruption caused by human desire. Napakaganda po nito. Ibig sabihin, ang Diyos talaga ang gumawa ng paraan. Maranasan natin ang pangako ng Diyos. Maranasan natin. Ang sabi po dito, di ko lang po naisulat sa Tagalog Ang sabi po dito, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature. Maaranasan natin, ibinahagi sa atin ng Diyos, yung divine nature ng God. Ang divine nature ng God, He is a creator of this world, the universe, and is the holy God, and He is the love. Siya ay Diyos ng pag-ibig. To escape the word corrupt, ang ating bansa ay corrupt, ang buong mundo ay corrupt. Cause of human desire. Kasi lahat ng tao ito gusto. At ito ang corrupt. Gusto ng Diyos. Makaiwas tayo. Sabihin, hindi natin kayang sundin ang kautusan. Ang ginawa ng Diyos, His nature, share to us to escape from this world of corruption. Sa bawat isa po, ang kailangan natin, faith, obedience, and serve Him.
That's the great, sabihin po natin, the great promise of God. Sa lahat ng nanampalataya, sumunod, naglingkod sa Diyos, mararanasan natin to. And we will experience the unchanged promise of God. And we will experience victory in life. At isang magandang bagay na makita natin. Ulitin ko po, nakabuo po ako ng isang quotation, gawin po ito. God's promises is valuable treasure for life. Ibinigay na nga sa atin ng Diyos yung divine nature to escape from world corrupt. Itong bansang ito. Ano po ang kailangan sa pagkakataong ito? Sa lahat po, ito po ay para sa lahat ng tao. Ang tanong lang kailan mo huling sinabi sa Diyos, Lord, itinatalaga ko po ang aking buhay sa iyo. Tulungan mo po ako. Makita mo sa aking buhay yung totoong pananampalataya, yung totoong sumusunod sa iyo, hindi nagbibigay ng dahilan, yung totoong naglilingkod sa iyo kahit mahirap. I want to experience your promise to me. Sa lahat po ng nakarinig ng ating simpleng pag-aaral, naniniwala po ako, para sa atin lahat ito Hindi naman para sa akin ito, para sa atin lahat. One thing we need to do, surrender ourselves to God. Isuko natin sa Diyos ang ating buhay. Love Him with all our heart, with His strength, with His soul, and God will do His part. Sa lahat po, anihan ko ay sumunod sa panalangin. Gawin po natin itong panalangin pansarili. Isuko natin sa Diyos ang ating sarili. Sumabay po kayo sa panalangin. Gawin po natin ito sa Diyos. Panginoon, salamat sa katotohanan na Ikaw yung aming Diyos na hindi nagbabago sa iyong mga pangako. Nagagalak kami, Ikaw yung aming Diyos na hindi sinungaling. Ikaw yung Diyos ng pag-ibig. Ikaw yung aming Diyos ng tapat. Sa kabila ng aming pagkukulang, nagagalak po kami. Ikaw ang tumutulong sa amin. Salamat, nakita namin. Tinitignan mo lang sa amin yung aming pananampalataya, yung aming paglilingkod sa iyo, pagsunod at paglilingkod sa iyo. Narito po kami. Sa pangalan mo po, Panginoon Kristo, sa pamatnubay mo o banal na Espiritu, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Linisin mo po kami. At ang patuloy namin dalangin, dakilang Diyos. Tulungan mo kaming lahat. Yung mga kasalanan hindi namin mapagtagumpayan. Alisin mo pong lahat ito sa buhay namin. Ang lahat ng aming reasoning, yung lahat ng aming pagbibigay dahilan, yung lahat ng aming pagbibigay katwiran, tulungan mo po kami. Maalis ito sa aming buhay sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Salamat. Salamat po. Nilinis mo kami at pinawi mo na ang lahat ng aming pangangatwirang hindi ayon sa iyo. Nilinis mo na ang aming buhay. At mula ngayon, Panginoong Jesucristo, aming Diyos, na may likha ng langit at lupa, sa patnubay mo o banal na Espiritu, itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Bilang pagtatalaga ng aming buhay, ang dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng isang bagong puso masunurin, isang bagong pusong naglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, purihin Ama, sa panibagong tagumpay na ilalagay mo po sa buhay namin. Nananampalataya po kami. Ihayag mo sa amin ang iyong pangako ng pagtatagumpay. Sa pangalang banal ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magtatapos tayo sa panalangin. Nanalangin po tayo bago po tayo magtapos. Tayong lahat ay umuko at manalangin. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat kami sa katwiran at katotohanan
na itinuro mo sa amin. Na ang iyong pangako mula pa kay Abraham hanggang sa panahon namin hindi nagbabago. Ikaw yung aming Diyos na hindi sinungaling. Ikaw yung Diyos ng aming pag-ibig. Ikaw yung Diyos tapat sa iyong pag-ibig sa amin. Ikaw yung aming Diyos na may katapatan upang tuparin ang iyong pangako sa bawat isa amin. Ang dalangin po namin kaming patuloyan sa pangangasiwa mo. At dalangin po namin pagpalaan mo kami lahat, ang aming buong pamilya, ang aming mga kasama sa simbahan, mga taga-kaunlaran, ang buong iglesia po ng IRM. Extend mo po, dakilang Diyos, ang lubos na pagpapala mo sa amin po mga mahal sa buhay, sa aming extended family. Iparanas mo po ang biyaya mo pong itong itinuro mo sa amin. Ipaunawa mo po sa bawat isa. At ang patuloy namin dalangin, pagpalain mo po ang buong mundo. Tulungan mo po na makagawa ng gamot, ang cure, upang ang virus na ito, maranasan namin ang lubos na tagumpay. Salamat po o Diyos. Pinagpala mo po ang aming bansa, aming Pangulo, ang aming pong Presidente, kanyang cabinet member, ang mga senador, ang mga congressman, governor, mayor hanggang sa barangay. Salamat. Pagpapalain po sila, sasamahan, at patuloy na iingatan mo po ang lahat ng frontliner sa aming bansa. Maging sa ibang bansa, ipaparanas mo po ang iyong pangako sa amin lahat. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pong salamat. Pinagpala mo kami lahat. Pinagpala mo po ang bawat isa sa amin. Tataglay namin ang iyong kapayapaan, ang iyong kaaliwan, ang iyong mayamang pag-ibig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Pinatay mo na.